Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Carding. Nangyari ito taong 1941. Lugar ng Basay, Samar. Bago natin simulan ang kwento, paki-like at share ng video natin mga kabaryo. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Si Carding ay isang albularyo na nasa edad 62 sa mga panahong ito. Meron siyang disipulo na si Bitoy, 23 anyos. Si Carding ay kilalang albularyo sa kanilang lugar. Hindi rin kasi matatawaran ang galing nito sa panggagamot. Kasangga din siya ng mga antingero sa pagtugis ng mga aswang. Pero ang pinaka-espesyal na kalaban ni Carding ay ang mga mambabarang. Sa larangan ng espiritual kasi mas malakas itong si Carding. Kung pisikal naman ang pag-uusapan, ay wala siyang kaibahan sa ordinaryong tao. Wala naman kasi siyang tangang mutya. Subalit nagbago ang lahat noong nagkaroon na siya ng trabungko ng ahas. Ang mutyang ito ay nagbibigay pisikal na lakas sa isang tao. Matalas na pakiramdam at kaisipan. May kakayahan rin ito na magpaamo sa anumang uri ng hayop, lalong-lalo na ang mga makamandag na ahas. May kakayahan din itong magpagaling ng kahit anong sakit. Malakas na proteksyon din ang dulot nito kontra sa anumang uri ng masasamang nilalang. Noong wala pa sa kamay ni Carding ang trabungko, ay namuhay siya kasama si Bitoy bilang isang disipulo at kanang kamay, lalo na sa kanyang panggagamot. Kalimitan sa kanyang mga pasyente ay biktima ng kulam at barang. Kaya hindi na maikakaila na dalubhasa na si Carding kung labanan sa mga mambabarang ang pag-uusapan. Nakilala niya naman si Bitoy noong 10 gulang pa lamang ito. Nakita niya ito sa kabisera na palaboy-laboy. Dahil sa kanyang pagkaawa ay kinupkop niya ito. Ang batang si Bitoy noon ay biktima ng patayan. Sa kabutihang palad ay nakatakas siya sa kamay ng mga mamamatay tao. Hindi rin klaro sa kanya ang mga nangyari gawa nga ng kabataan nito. Basta nagising na lamang siya na nagkakagulo na sa kanilang bahay. Pinilit siya ng kanyang ina na tumakbo at humingi ng saklolo. Nakakatakot at malungkot man ang sinapit ni Bitoy, ay naibsa naman ito kahit papaano sa pangangalaga ni Carding na nag-iisa lang din sa buhay. Isang malaking tulong rin sa kanya si Bitoy dahil maaasahan na ito sa paghahanap ng mga halamang gamot. May alam na rin ito na tigalpo at higit sa lahat, napakatapang ng batang ito. Isang pambihirang kakayahan ang ipinamalas nito noong unang beses makaharap ng aswang. Kadalasan kasi sa mga unang beses makakita ng aswang ay naninigas sa takot at natutulala. Gayunpaman, magkatulong din sila sa paggawa ng mga buslo at sombrero at ibinibenta nila sa may labas ng simbahan. Habang nasa gilid ng kalye, silang dalawa ay biglang nagtanong naman si Bitoy sa albularyo. "Tatay Carding, wala ka bang balak magkaroon ng mutya? Kasi tumutugis din kayo ng aswang. Ayaw nyo ba na may kakayahan tulad ng mga antingero?" Bungad na tanong dito ni Bitoy. Minsan noong kabataan ko ay naisip ko na din ang bagay na yan. Pero alam mo naman dito sa atin sa Samar, nagkalat ang mga mambabarang at kulam. Paano na ang mga taong nangangailangan ng aking tulong? Teka nga anak, bakit bigla mong natanungan tungkol sa mutya? Tugon naman dito ng albularyo. "Wala lang po, naisip ko lang.
Iba din kasi kung may proteksyong pisikal para sa mga nilalang na yon. Wika ni Bitoy habang nakatanaw sa mga ulap. Ay nako Bitoy. O siya sige na, mauna na ako sa'yo. Baka may mga pasyente nang naghahanap sa akin sa bahay. Pamamaalam dito ng albularyo. Tuwang-tuwa naman si Carding sa mga naghahanda ng mga palaspas para sa darating na mahal na araw. Sa katunayan, nalimutan niya ng umuwi dahil nalibang sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigang gumagawa ng mga palaspas. Nang sumagi sa kanya, ang mga pasyente ay nagmadali na siyang umuwi. Sa di kalayuan ay natanaw niya na ang iilang parokyano sa bakuran ng kanyang bahay. Nahihiya tuloy si Carding nang pumasok na ito ng bahay at agad nang naghanda sa panggagamot. Hindi tumatanggap ng salapi si Carding kundi mga donasyon na gulay, prutas o anumang makakain lamang ang tinatanggap niya. Hindi rin kasi magandang tanggihan ang ganoong uri ng biyaya. Pagsapit ng hapon ay umalis siya ng bahay upang mangalap ng mga halamang gamot. Isasama niya ito sa kanyang dasal pagsapit ng mahal na araw na magaganap na sa makalawa. Bilang albularyo ay panata na nila ang ialay ang panahon ng Biyernes Santo sa pagdadasal. Sa pag-uwi niya ng bahay ay halos kasabay ding dumating niya itong si Bitoy. O Bitoy anak, ano ba yung mga dala mo at mukhang ang dami niya na? Tanong dito ni Carding. Ito po ba? Mga sangkap po ito, Itay, para sa mahal na araw. Sagot naman dito ng binata. Bakit at para saan ba iyan? Takang tanong dito ni Carding. Hay nako Itay, parang hindi naman ito ginagawa taon-taon. Umiral na naman niyang pagkamalilimutin mo. Umiiling na tugon ni Bitoy habang umaakyat ng bahay. Ay oo nga pala, sa makalawa na pala yun. Tumatanda na talaga ako anak. Nakangiting wika dito ng matanda. Tuwing mahal na araw kasi ay gumagawa sila ng kakanin at ipinamimigay sa mga tao. Isang tradisyon na itinuro ni Carding kay Bitoy. Sumapit naman ang mahal na araw. Matapos magsimba ay nag-umpisa na si Bitoy sa pamimigay ng mga kakanin habang si Carding naman ay umuwi na ng bahay para sa kanyang panata. 9:00, 12:00, 3:00 at 6:00 ang oras ng pagdadasal ni Carding tuwing maal na araw. Subalit nang sumapit ang 3:00 ng hapon, mag-uumpisa na sana ito sa kanyang pagdadasal ay may kakaibang huni siyang narinig mula sa likuran ng kanyang bahay. Mga huni ito ng ahas. Kaya nagpasya siyang silipin ito mula sa may kusina. Laking gulat na lamang niya na may 2 malalaki at mahabang ahas ang nakita niyang nag-aaway. Kasin laki ng hita niya ang katawan ng 2 ahas. Sa hindi malamang dahilan ay naibaling niya ang buong atensyon sa mababagsik na hayop na iyon. Umabot pa ng ilang minuto bago may nanalo sa 2. Umalis ang nanalong ahas habang ang natalo naman ay tila naghihingalo na. Nakaramdam ng awa si Carding kaya naman agad siyang kumuha ng halamang gamot upang gamutin ang ahas, subalit sa kanyang pagbalik ay napansin niyang bumubuka-buka ang bibig ng ahas at nang sipatin pa niya ito ay may lumabas na isang bato na kulay puti. Dito na sumagi sa isip ni Carding ang tinatawag na trabungko ng ahas. May kamalayan naman si Carding sa bagay na ito, kaya agad niyang kinuha ang bato bago pa man makabalik ang nanalong ahas. Ang sistema kasi, ang nanalong ahas ay aalis upang kukuha ng halamang gamot para sa kanyang katunggali. Ngunit ang trabungko ng ahas ay lumalabas lang ito
tuwing mahal na araw. Hindi ito agad naalala ni Carding. Habang hawak niya ang trabungko, ay bumalik naman ang isa pang ahas na may kagat-kagat na dahon. Ngunit namatay na ang ahas na naglabas ng trabungko. Gamit naman ang buntot ng ahas, ay hinila nito ang natalong ahas patungo sa gubat. Hindi naman lubos maisip ni Carding na sa araw niyon ay magkakaroon siya ng trabungko. Napatingala na lamang siya sa langit at nagpapasalamat. Bigla naman siyang natigilan ng maalala niya na kailangan pa pala niyang magdasal. Nagmadali naman siyang pumasok ng kwarto at ipinagpatuloy ang panata. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan sila ni Bitoy, ay napansin nito ang kakaibang mukha ng kanyang ama. "Tay, may iba ka bang nakain? Bakit para yatang ibang liwanag na nakikita ko sa inyo ngayon?" Pagtatakang tanong dito ng binata. Kumain na lang muna tayo anak, bago ko sabihin sa'yo. Okay lang ba? Nakangiting tugon naman dito ng albularyo. Matapos naman ang hapunan na iyon, ay sabik na nga itong si Bitoy na malaman ang nais sabihin ng kanyang ama. Nang matapos na ang kanyang gawain ay pumasok na ito sa kwarto ng ama at doon niya inusisa ang albularyo. Inilahad na ni Carding ang tungkol sa trabungko ng ahas at kung ano ang taglay nitong kakayahan. Dahil sa nalaman ay halos lumundag sa tuwa si Bitoy. Tila may ibig sabihin ang pagtatanong niya tungkol sa mutya noong nakaraang araw. Manghang-mangha rin si Bitoy habang hawak niya ang trabungko at titig na titig siya dito. Bitoy anak, gusto mo ba ang mutiang iyan? Ibibigay ko yan kung nais mo. Wika naman dito ni Carding. Oo tay, gustong gusto ko pero ikaw ang nakakuha niyan tay. Saka mo na lang ibigay sa akin yan kapag susunduin ka na ni Bathala. Nakangising wika naman dito ni Bitoy. Abay lokong bata ito ah. Umalis ka nga rito. Naiiritang sambit ni Carding habang tawa ng tawa naman si Bitoy na lumabas ng kwarto. Habang abala ang karamihan sa pagsalubong ng linggo ng pagkabuhay, ay maiging nagtinda ang mag-ama. May isang tao ang nagpaigting sa tenga ni Carding. Ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya ng taong iyon na nakikisabay pa sa pagpasok ng mga tao sa simbahan. Walang hiya. Kahit ang demonyo talaga ay malakas ang loob na pasukin ang bahay ng Diyos. Humanda ka sa akin mamaya. Wika naman ito sa kanyang sarili. Matiyaga namang inabangan ni Carding ang lalaking iyon na mas matanda lang ng ilang taon kay Bitoy. Wala namang kamalay-malay ang binata na may inaabangang aswang na ang kanyang ama. Nang matapos ang misa ay nagpaalam na siya sa anak na may pupuntahan lang. Tumangulang naman si Bitoy dahil abala ito sa mga taong namimili ng paninda. Kaswal na sinundan ni Carding ang binatang aswang. Diretso lang itong naglakad hanggang sa pumasok ito sa isang karinderya. Habang isa-isang binubuksan nito ang mga takip ng kaldero, ay kitang-kita ni Carding ang paglalagay ng sumpa nito sa mga pagkain. Sigurado ang albularyo na naglalagay ito ng yanggaw sa pagkain. Matapos naman ito ay ngumingiti pa ang binata sa tindera bago ito lumabas ng tindahan. Sumunod naman si Carding sa pagbubukas ng mga kaldero at isa-isa niyang tinanggal ang sumpa ng yanggaw. Dahil nga sa kanyang ginawang pangontra sa yanggaw ay hindi niya na nasundan pa ang binata at nawala na ito sa paligid. Bumalik na lamang siya sa pwesto ni Bitoy at niyaya niya naman itong umuwi. Nagtataka naman si Bitoy
dahil hindi pa oras ng kanilang pag-uwi. Dito na ipinaliwanag ni Carding ang dahilan tungkol sa isang aswang na kanyang nakita. Grabe naman, hindi ako makapaniwala, tay. Nagsisimba din pala ang mga aswang. Pambihira. Buti hindi siya nasunog doon. Umiiling na wika naman dito ni Bitoy. Sa katunayan yan, anak, lahat ng demonyo ay may kakayahang makapasok sa simbahan. Paraan nila ito upang magmanman sa mga tao at pakikihalubilo na rin upang maikubli ang kanilang tunay na anyo. Kaya ikaw, Bitoy, mag-iingat ka sa mga bumibili sa ating paninda. Lakasan mo ang pakiramdam sa bawat tao. Hindi na bago sa iyo ang aswang, di ba? Kaya huwag kang magpapakampante. Mahabang paalala naman dito ng kanyang ama. Oho, itay. Tatalasan ko pa ang aking pakiramdam sa mga nilalang na yan. Tugon naman dito ng binata. Ilang araw na din na hindi mapakali si Carding dahil posibleng nagtatanim na ng yanggaw ang binatang aswang sa mga inosenteng tao. Kaya naman isang araw ay pinuntahan niya na ang kaibigang antingero. Humingi naman siya dito ng tulong upang mahagilap sa madaling panahon ang aswang na gumagala sa baryo. Tumugon naman agad ang antingero at nangakong hindi titigil hanggat hindi mapapaslang ang nilalang. Samantala, may naging pasyente naman si Carding na ilang araw nang pinahihirapan ng barang. Nadiskubre niya na gumamit ng alupihan ang mambabarang na iyon at napakatigas nito habang nakikipaglaban sa espiritual na kumbate. Naisip naman ni Carding na sa ibang paraan niya wawakasan ang buhay ng kalaban. Hinintay niya na matuntun mismo ang kinaroroonan ng mambabarang na iyon at nang makita niya ito sa pangitain ay dito niya na itinigil ang pakikipaglaban. Nilapatan muna niya ng poder ang biktima upang hindi na makabalik ang sumpa ng barang sa katawan nito. Inabisuhan naman niya si Bitoy na bantayan ang pasyente hanggat hindi siya nakakabalik. Sa pagkakataong ito ay susubukan ni Carding na labanan ang mambabarang gamit ang trabungko ng ahas. Nagtungo siya sa dulo ng isang malaking palayan kung saan siya itinuro ng kanyang pangitain. Doon ay nakita niya ang nag-iisang kubo na nakatago sa mahabang talahiban. Unang pinag-aralan ni Carding ay ang kakayahan sa pagtawag ng mga ahas. Nagkubli naman siya sa isang puno habang nagtatawag ng mga ahas. Labis din naman ang kanyang pag-iingat dahil baguhan pa lamang siya sa larangang ito. Inutusan niya ang 5 makamandag na mga ahas na tuklawin ang mambabarang na nasa loob ng kubo. Gumapang naman ang mabilis ang mga hayop patungo sa kubong yon. Ilang saglit pa ay biglang lumabas ang mambabarang na isang lalaking matanda. Takot na takot ang itsura nito habang hawak-hawak ang paa na may kagat ng ahas. Hindi pa man nakalayo ng bahay ang matanda ay napaupo na ito sa lupa at pilit hinahabol ang kanyang hininga. Unti-unti nang dumaloy ang kamandag sa sistema ng mambabarang. Lumabas na rin si Carding sa pinagtataguan at nilapitan ang matandang yon. Humingi pa ito ng tulong sa kanya. Subalit nagpakilala si Carding at laking gulat na lamang ng mambabarang na ang taong kaharap niya ay ang taong nakalaban niya kanina lamang. Habang tumatakbo ang segundo ay dahan-dahan na nanghihina ang nilalang. Nagmamakaawa ito na magbabago na basta tulungan lamang siya, ngunit huli na ang lahat. Bumibilis na ang paghinga ng mambabarang
hanggang sa bigla itong nangisay at kitang-kita ng albularyo ang pagkawala ng hangin nito sa katawan. Animoy nalunod sa tubig ang taong nakahiga na sa lupa hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Hinila naman niya ito at ipinasok sa loob ng kubo. Doon tumambad kay Carding ang mga kagamitan ng mambabarang. Iniwan niya ang bangkay habang natutupok sa apoy ang kubo. Walang kahirap-hirap na napaslang niya ang mambabarang sa tulong ng trabungko ng ahas. Ramdam na rin niya ang kakaibang lakas ng pangangatawan. At simula sa araw na iyon, katuwang niya na ang trabungko sa panggagamot. Samantala, makalipas ang halos 1 linggo, ay bumisita sa kanya ang kaibigan niyang antingero. May dala itong magandang balita. Ayon dito, natagpuan at napaslang na nito ang binatang aswang, subalit asahan daw niya ang iilang katao na biktima ng yanggaw. Hindi nga nagkamali ang antingero dahil kinabukasan ay sunod-sunod ang mga pasyenteng na biktima ng yanggaw. Inabot na siya ng gabi sa pagtanggal ng mga yanggaw sa 8 biktima. Buong araw din na hindi nakakain sina Carding at Bitoy. Kaya naman laking pasalamat ni Bitoy nang matapos ang lahat. Nagmadali siyang bumili na lamang ng ulam sa karinderya dahil sobrang gutom silang mag-ama. Habang abala sa paglantak ng pagkain si Bitoy, ay mabagal naman ang bawat nguya ni Carding. Halatang may malalim itong iniisip. Itay, hindi ka ba nagugutom? Mamaya na ang pag-iisip. Kumain ka na muna. Wika dito ni Bitoy. Ilang biktima pa kaya ang dadagsa bukas? Kailangan pa natin gumawa ng langis dahil paubos na ito, anak. Tugon naman dito ni Carding. Matapos naman ang kanilang hapunan, ay agad na silang gumawa ng langis. Ito kasi ang pinaiinom nila sa biktima upang maisuka ang lumalaking yanggaw sa loob ng katawan nito. Pagsapit naman ng umaga ay nangyari nga ang inaasahan ni Carding. Nasa 12 ang biktima ng yanggaw at 2 sa mga ito ay malala na ang sitwasyon dahil nangangagat na ito ng mga tao. Parang dumaan ang mag-ama sa isang digmaan at natapos sila bandang 11:00 ng gabi. Nang matahimik na ang kanilang bahay, ay saka pa lamang nakaramdam ng panghihina itong si Bitoy. Pinilit naman ito ni Carding na kumain kahit lugaw man lang. Sa daming yanggaw na isinuka ng mga pasyente, ay tila bumabaliktad na rin ang sikmura ng binata. Nilapatan naman ito ng gamot ng kanyang ama upang makaiwas sa maaaring maging sakit. Dahil naman sa hindi magandang pakiramdam ni Bitoy, ay hindi muna sila tumanggap ng pasyente sa loob ng ilang araw. Habang nagpapahinga ang anak, ay nilinis naman ni Carding ang buong bahay. Paglilinis sa espiritual na aspeto, ilang beses siyang umikot sa bahay at nag-alay ng dasal at mga orasyong pamproteksyon. Matapos nito ay tiningnan niya muna si Bitoy. Dahil tulog pa ito ay nagpasya muna siya na mamalengke para naman sa tanghalian. Sa kanyang pag-uwi ay natanaw niya ang isang lalaki na nakatayo sa tapat ng bahay. Nagmadali naman siyang upang maabutan, ngunit natunugan yata ng lalaki. Kaya naman mabilis din itong umalis. Tinawag pa niya ito ngunit hindi man lang ito lumingon. Wala naman siyang kakaibang naramdaman dito kaya sigurado siya na hindi yon isang aswang o engkanto. Hindi rin niya nakita ang pagmumukha nito. Mabilis siyang pumanhik ng bahay at agad tiningnan ang natutulog pa na si Bitoy.
Napabuntong hininga na lamang siya at wala namang ginagawang masama ang lalaking yon. Lumipas naman ang ilang linggo. Ginugol ni Carding ang sarili sa pag-aaral ng trabungko. Napapansin din niya na mas lumalaki ang kita ng kanilang mga produkto. Kaya itong si Bitoy ay nagpaalam sa kanyang ama na magtutungo muna sa bundok upang kumuha ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng mga buslo at sombrero. Habang sinasalansan niya na ang mga nakuhang kawayan, ay nasipat niya ang isang lalaki na naroroon sa di kalayuan. Noong una, hindi naman niya ito binigyan ng pansin, ngunit nakita niyang bumubuka-buka na ang bibig nito na tila may inuusal. Tumayo naman ang binata at masama ang tingin nito sa lalaking yun. "Hoy, sino ka? Alam kong may inuusal ka," sigaw dito ng binata. Hindi naman tumugon ng lalaki. Bagkus, nagpatuloy lamang ito sa kanyang pag-uusal hanggang sa may mga lumabas na bubuyog at papunta ito sa kanya. Napagtanto ng binata na ang lalaking iyon ay isa palang mambabarang. Subalit imbis na tumakbo, ay tinigal po niya ang papasugod na mga insekto. Ang ilan sa mga ito ay natamaan at bumagsak, pero may mga nagpapatuloy sa pagsugod. Gamit naman ang kawayan ay pinaghahampas niya ang mga bubuyog hanggang sa hindi niya na maiwasan pa ang mga ito. Gawa nga ng nahihirapan na siyang apulahin ng mga bubuyog ay tumakbo na nang mabilis itong si Bitoy. Pero nagtamo na siya ng maraming kagat sa katawan. Habang natatanaw niya na ang bahay ay nakaramdam ng pagkahilo ang binata, ngunit pinilit pa rin niya na makaabot doon sa bahay. Doon naman sa may hagdanan ay tuluyan na siyang bumagsak. Agad namang napansin ni Carding ang kalabog sa labas at tumambad sa kanya ang anak na wala ng malay. Nagkaroon naman ito ng maraming bukol sa batok, balikat at sa likod. Dali-dali niya itong ipinasok sa kwarto at nakaramdam naman ang albularyo ng isang barang. Matapos nito, agad niyang sinuri ang katawan ni Bitoy upang hanapin kung saan pumasok ang insekto. Hanggang sa biglang dumaing ang binata at kinapa nito ang kanyang tenga. Natigilan naman si Carding at marahang sinuri ang kaliwang tenga ng anak. Nang makumpirma niya na doon pumasok ang insekto ng barang, ay agad niya na itong ginamot. Madali lang naman ito para sa kanya dahil kakapasok pa lamang ng insekto. Gamit ang orasyon ay nailabas niya ito sa tenga ng kanyang anak at agad sinilaban ng bubuyog. Tuluyan na ring bumalik ang ulirat ni Bitoy. Habang ginagamot ng ama ang mga kagat ng bubuyog ay inilahad naman ni Bitoy ang buong pangyayari. Sa kwento nito, maaaring iisa lang ang lalaking nakita nilang mag-ama. Sa pagkakaalam ni Carding ay wala nang mambabarang sa kanilang lugar. Paniguradong tagalabas ito. Pero ang pinagtataka niya ay bakit personal nitong kinompronta si Bitoy. Wala naman daw nakaalitan ang binata ayon dito. Naging maingat din ang mambabarang dahil wala itong iniwang bakas sa katawan ni Bitoy. Sa hinuha ni Carding, isang dalubhasa ang nilalang na yon. May hinala pa ang albularyo na posibleng may koneksyon ang lalaki sa pinaslang niyang mambabarang gamit ang trabungko. Pero naman maaari ding wala. Sa dami kasi ng napaslang niya na gumagamit ng kapangyarihang itim, ay hindi niya na nga maalala ito. Hindi rin napigilan ng habay ni Bitoy ang barang, kaya masasabing hindi ito basta-basta. Nagdesisyon naman si Carding na mangalap ng impormasyon tungkol sa misteryosong lalaki.
Samantala, may bagong habay na rin siyang ibinigay sa anak bilang protekta sa barang. Nagtungo ang albularyo sa mga karatig lugar at nakipagkita sa mga kaibigan na naninirahan sa mga lugar na iyon. Halos buong araw din na ginawa ng albularyo ang bagay na iyon, ngunit wala itong napala. Dinaanan niya ang anak para sabay na silang uuwi, pero hindi susuko si Carding sa paghahanap sa mambabarang. Bandang 11:00 ng gabi ay nagising si Carding dahil sa may paulit-ulit na bumabangga sa dingding ng bahay. Para itong maliit na bato na paulit-ulit na ibinabato sa bahay niya. Doon ito sa bahaging harapan ng bahay. Maingat naman siyang bumangon at nagtungo sa entradang pinto. Sumilip naman siya sa may siwang, ngunit wala siyang makita sa labas dahil sa napakadilim nito. Patuloy pa rin ang tunog sa dingding, kaya nag-usal na ng pantigal po si Carding at ibinato sa bandang may tunog. Agad din naman itong nawala. Ibig sabihin, hindi ordinaryong nilalang ang nasa labas ng bahay. "Itay, ano po yung maingay sa labas kanina?" Tanong ni Bitoy, nakakalabas lang ng kwarto. Hindi ako sigurado pero alam kong masamang nilalang iyon. Bumalik ka na sa pagtulog. Wala na ang bagay na iyon. Tugon naman dito ng albularyo. Hindi kayang may gawa niyan yung lalaking mambabarang, tay? Pakiwari naman dito ni Bitoy. Kung siya nga ang may kagagawan, pinaglalaro niya tayo. May araw din na makikilala ko ang demonyong iyon. Wika naman dito ni Carding. Nagsagawa muna ng orasyon, pamproteksyon si Carding para sa paligid ng bahay bago siya natulog. Habang nakaiga ay iniisip niya ang mga nakaraang engkwentro niya sa mga mambabarang. Kinabukasan naman ay nagtungo si Bitoy sa Niogan. Mas mura kasi kung doon ka mismo bibili. Balak niya kasing gumawa ng biko para ibenta. Panahon din kasi iyon ng tag-ani ng niyog. Kaya naman matiyagang naghintay ang binata dahil inuuna muna ang mga bultuhang bumibili. Gaya ng dati ay natutuwa siya sa panonood ng mga taong napakabilis umakyat sa puno at ang mga trabahador na ang bibilis ng mga kilos sa paglipat ng mga niyog sa mga sasakyan ng mga mamimili. May iilang katulad din niya na bumibili lamang ng mga tingi. Nang patapos na ang mga trabahador ay saka pa sumama ang tiyan ni Bitoy. Kinakailangan niya na magbawas, kaya naman nagmadali siyang umuwi ng bahay. Mabuti na lang at may iilang naiwan pa sa niyogan upang maglinis ng paligid. Naubos na rin ang mga niyog, kaya naman nakiusap siya na kahit 4 na piraso lang. Pinagbigyan naman siya ng isa sa mga trabahador na itago natin sa pangalang Mang Emong. Mabilis naman itong umakyat ng puno. Sa paglaglag ng isang niyog ay sinundan ito ng tingin ni Bitoy mula sa itaas pababa. Ngunit nasilayan niya naman ang lalaking ng biktima. Sa kanya ilang metro lamang ang pagitan. Nakatago ito sa mga dahon ng gabi. Nakangisi ito at biglang tumingin kay Emong na nasa itaas ng puno. Sa itsura ng lalaki ay tila may gagawin itong hindi maganda kay Emong. Dumukot ang lalaki sa kanyang bulsa at nagpakawala ito ng insekto na lumipad patungo sa walang kamalay-malay na trabahador. Napasigaw na lamang si Bitoy at agad pinababa si Emong. Kumunot ang noo at nagtaka naman ang Ginoo kung bakit sinisigawan siya at pinabababa ni Bitoy. Ilang segundo lang ay naabutan na ito ng insekto dahilan upang biglang nanigas si Emong. Kitang-kita ni Bitoy
ang pagkahulog ni Emong sa lupa. Nagulantang din ng iilan sa bigla ang pangyayari. Nabaling naman ang kanilang atensyon kay Emong na sa mga sandaling yon ay naglalabasan ang dugo sa bibig. Ngunit hindi na rin nagtagal at tumigil na sa paghinga ang kawawang trabahador. Sa pagsipat ni Bitoy sa lalaking mambabarang ay wala na ito. Napaupo naman sa lupa at humahagulgol na lamang ang binata. Labis niyang sinisi ang nangyari dahil kung hindi niya ito pinilit na umakyat ay malamang buhay pa ito. Panay-turo naman siya sa bahaging kinatatayuan ng mambabarang ngunit tanging siya lang ang nakakakita nito kanina. Nanlumo na lamang ang mga kasamahan nito. Tulalang umuwi ng bahay si Bitoy at sa hagdanan na ito umupo. Hindi niya matanggap ang nangyari sa trabahador. Idinamay pa ito ng mambabarang. Tandang-tanda niya ang pagmumukha nitong nakangisi pa habang isinasagawa ang mabilisang pagpapakawala ng insekto. Nang mapansin ni Karding ang anak sa hagdan, ay patakbo niya itong nilapitan. Nanggaling kasi ito sa pangunguha ng halamang gamot. Inusisa niya naman ito sa labis na pag-aalala at doon inilahad ng binata ang mga nangyari. Napakahayop! Talagang nananadya na ang mambabarang na yon. Galit na wika naman dito ni Karding. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha ng hayop na yon, Itay. Pero pakiramdam ko ay nakita ko na siya noon pa. Nanlulumong wika naman dito ni Bitoy. Mahaba ang buhok nito, balbas sarado, hindi pa ganoon katanda, payat at puro itim ang ngipin. Ito ang paglalarawan ni Bitoy sa mambabarang na kanyang nakita. Subalit wala talagang ideya si Karding sa inilarawan na itsura ni Bitoy. Isang umaga, habang naglalakad si Karding, ay may tumawag naman sa kanya. Mang Karding, ikaw na ba yan? Kamusta na po kayo? Nakangiting pagbati dito ng lalaki. Oy, Omar, ikaw pala yan. Mabuti naman ako. Ikaw kamusta na? Halos 1 dekada ka ding nawala. Saan ka ba nagpunta? Nagulat na tugon naman dito ng albularyo. Mas mabuting maghanap muna tayo ng lugar na may konting inuman. Pagyayaya dito ni Omar. Matapos nito, nagtungo sila sa tindahan ng tuba at doon sila pumwesto sa ilalim ng isang puno. Si Omar ay dating disipulo ni Karding, isang antingero na may mutya ng San Telmo. Isang trahedya ang nangyari sa pamilya nito. May nakalaban na mambabarang si Karding at binalingan nito ang pamilya ni Omar. Sa mga panahong iyon ay baguhang antingero pa lamang siya. Isang gabi habang wala si Karding ay napasugod ang nakababatang kapatid ni Omar na isang babae. Umiiyak at takot na takot ito. Isinangguni nito ang kakaibang nangyari sa kanilang mga magulang. Inabisuhan naman ni Omar na noon ay napakabata pang si Bitoy na maiwan muna sa bahay at wag lalabas kahit anong mangyari. Sa pagdating ni Omar sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na hindi na halos makabangon. Ilang araw na pala itong may dinaranas na sakit. Sa mga sandaling yon ay hindi alam ni Omar kung papaano gagamutin ang kanyang mga magulang. Tanging si Karding lang ang inaasahan ngunit wala ito sa baryo. Hanggang nakarinig ng halakhak si Omar sa labas ng bahay. Nakita niya naman ang mambabarang na si Laura at doon niya napagtanto na biniktima pala nito ang kanyang mga magulang. Sa galit ni Omar
ay hinamon niya ang matandang babae ng isang laban. Bagamat may mutya, ay nahirapan ng gusto si Omar. Gawa nga ng baguhan pa lamang siya at hindi ganoon kadaling kontrolin ang apoy ng San Telmo. Habang abala siya sa mambabarang, ay nakikipaglaban naman ang kanyang mga magulang kay kamatayan. Sa lakas ng mahika ni Laura, ay pinaglalaroan lamang nito ang antingero. Hindi ito malapitan ni Bitoy dahil kusa itong nawawala. Hanggang sa napagtanto niya na ilusyon lang pala ang kanyang nilalabanan. Biglang sumigaw ang kanyang kapatid at nasipat niya na nasa loob ng bahay na pala ang mambabarang. Kitang-kita niya ang pagsakal ni Laura sa kanyang batang kapatid. Sa tindi ng galit ni Omar ay biglang nagliyab at lahat ng kanyang nadadaanan ay nasusunog na. Sumugod siya sa matandang mambabarang. Nagwawala na sa galit ang antingero habang walang patid niyang pinagsusuntok si Laura. Ngunit hindi niya namalayan na sa bawat lakas na kanyang binibitawan ay may mga apoy na tumitilapon sa paligid na naging dahilan sa pagsunog ng kanilang bahay. Pilit namang nakikipaglaban ang mambabarang. Bago naman ito bumagsak, ay nag-iwan ito ng nakakalokong pagtawa sa antingero. At huli na, nang napansin niya na natutupok na pala ang kanilang bahay. Pati na rin ang kanyang mga magulang at ang kapatid. Tila nasa gitna ng impyerno si Omar habang pinagmamasdan niya ang nagliliyab na katawan ng kanyang pamilya. Napaluhod na lamang si Omar at kasabay na nagwakas ang buhay ni Laura kasama ang pamilya ng antingero. Ang trahedyang iyon ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Omar, kaya nagdesisyon siya na magpakalayo-layo muna. Inintindi naman ito ni Carding at hinayaan lang si Omar. Subalit simula nun ay hindi na ito muling nagpakita pa. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Omar. Kung nandun lamang ako, tiyak na iligtas ko pa ang iyong pamilya. Malungkot na wika naman dito ni Carding. Huwag niyo na pong isipin, Mang Carding. Masakit man pero kailangan tanggapin eh. Tugon naman dito ng antingero. Hanggang ngayon ay sinisisi ko pa rin ang aking sarili. Naging kampante ako kahit alam kong hindi ko natalo si Laura. Kaya sa kagustuhan kong makatulong sa iba, ikaw naman ang napabayaan ko. Pagpapatuloy dito ni Carding. Matagal na po yun. Ang mahalaga ay patuloy nating hinaharap ang bukas. Siya nga pala, Mang Carding. Kamusta na po si Bitoy? Wika naman dito ni Omar. Nako ay binatang binata na. Ewan ko kung naaalala ka pa noon. Dati ang payat noon. Pero ngayon malaki na ang katawan at mas matangkad pa sa akin. Nakangiting wika naman dito ng albularyo. Mukhang inaalagaan nyo ng gusto si Bitoy ah. Napakaswerte naman niya. Tugon naman dito ni Omar. Alam mo naman na napaslang din ng kanyang mga magulang. Ang nangyari sa iyo ang dahilan kung bakit ko inalagaan ng gusto si Bitoy. Wika pa dito ng matanda. Sa kanilang pag-uusap ay pansin ni Carding ang nangingitim na ngipin ni Omar. Dahilan naman ito ay dahil daw sa nganga. Hindi naman malaking bagay yon sa albularyo. Sa katunayan ay ikinatuwa pa niya dahil tiyak malaking tulong sa kanya si Omar sa kanyang layunin. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay naibahagi niya kay Omar ang suliranin niya sa misteryosong mambabarang. Nang matapos ang isang galon na kanilang iniinom, ay niyaya ni Carding si Omar na magpunta sa bahay, subalit tumanggi ito dahil nasa kabilang baryo pa ang bahay niya at naghihintay sa kanya
ang kanyang asawa at anak. Natuwa naman si Carding nang malaman niya na may sariling pamilya na ang kanyang dating disipulo. Sa kanyang paglalakad pa uwi ay inalala niya ang mga panahong magkasama pa sila ni Omar. Isang mabait at masunuring disipulo ito at sigurado siya na isa na itong malakas at magaling na antingero sa ngayon. O Itay, mukhang kargado kayo ngayon ha. Sino na naman ang katunggaan mo? Nakangiting bungad dito ni Bitoy. Ay nako Bitoy anak, tiyak matutuwa ka sa nakita ko kanina. Naalala mo ba si Kuya Omar mo? Nagkita kami sa sentro at medyo naginuman. Tugon naman dito ni Carding. Talaga po. Pero hindi ko na masyadong maalala ang itsura niya, Tay. Kamusta na po pala siya? Tanong naman dito ng binata. Nasa kabilang baryo siya nakatira at may sarili ng pamilya. Paliwanag naman dito ni Carding. Nagpatuloy naman ang kanilang usapan tungkol kay Omar habang naghahanda ng mesa si Bitoy para sa kanilang hapunan. Sa sumunod na araw ay may pasyente si Carding na dumating. Kasama nito ang mga magulang. Sa araw na iyon, isang dalaga ang biktima ng barang. Halos isang linggo na raw itong tinitiis ang hindi maipaliwanag na karamdaman. Kaya nagpasya na ang pamilya na ipatingin ito sa albularyo. Tugon naman ni Carding ay nakakapit na ng gusto ang sumpa sa sistema ng dalaga. Subalit nangako naman siya na papagalingin niya ito. Nang makuha niya ang salagubang na binalutan na ng mga laman, ay nagsasagawa na siya dito ng isang proseso upang malaman ang pinanggalingan ng insekto. Nasa estado pa ng panghihina ang dalaga pero ligtas na ito sa barang. Si Bitoy naman ang nag-asikaso nito at nagpaliwanag sa mga magulang kung ano ang dapat gawin upang tuluyan na itong gumaling. Habang si Carding naman ay isinasagawa na ang pagtatali ng sinulid sa insekto. Pinutol niya na ang sinulid na may iilang pulgada ang haba. Pinakawalan ng albularyo ang insektong yon at hinayaang makalaya. Pero ito ang paraan upang matuntun niya ang kinaroroonan ng mambabarang dahil kusang babalik ang insekto sa nag-aalaga nito. Gumawa pa ng ritual si Carding upang makita niya sa kanyang pangitain ang eksaktong lugar ng mambabarang. At nang makauwi na ang pasyente, ay dito na inilahad ni Carding kay Bitoy na alam niya na ang kinaroroonan ng mambabarang. Ang insektong pinabalik niya sa mambabarang ay nilagyan niya ito ng orasyon at anumang oras ay maaari niya na itong patayin. Kapag nakabalik kasi ito sa mambabarang, ay malalaman na rin ito na alam na ng albularyo ang kanyang kinaroroonan. Kung sino ka mang hayop ka, huli na kita. Humanda ka sa akin. Wika naman ni Carding sa kanyang sarili. Malakas kasi ang pakaramdam niya na ang lalaking bumarang kay Bitoy at sa dalaga ay iisa lamang. Gabi pa lang nun, inabisuhan niya na si Bitoy na wag munang lalabas ng bahay kinabukasan. Ang bagay na ito ay naiintindihan na ni Bitoy kahit wala nang paliwanag pa. Gayunpaman, sa pagsunod ni Carding sa iniwang bakas ng insekto, sa paligid ay umabot na siya sa kabilang baryo. Dinala siya nito sa isang bahay na wala kahit ni isang kapitbahay. Nagkubli naman siya at pinagmasdan ang tahanan ng mambabarang. Ilang minuto pa ay may lumabas sa pinto nito at ganoon na lamang ang pagkagulat ni Carding dahil tumambad sa kanyang paningin walang iba kundi si Omar.
Tila tumigil ang mundo ng albularyo sa kanyang nakita. Alam niya na hinding-hindi magkakamali ang kanyang ginawang ritual. Napaupo na lamang sa lupa si Carding at sumandal sa isang puno. Labis ang kanyang pagtataka kung bakit si Omar ang kanyang nakita. Ito ay napaka-imposible. Kahapon lamang ay magkasama pa sila ng ilang oras. At bakit kahit katiting na negatibong enerhiya ay wala siyang naramdaman kay Omar? Hindi rin akma ang inilarawang lalaki ni Bitoy maliban lamang sa maitim na ngipin nito. Muli siyang sumilip sa bahay. Pansin niya na mag-isa lamang si Omar. Taliwas ito sa sinabing may sariling pamilya na ito. Subalit wala naman siyang nakikitang kakaibang kilos ng dating disipulo. Ang plano ni Carding ay biglang nawala ng saysay. Hindi niya alam sa sandaling yon kung papaano haharapin si Omar. Isang malaking palaisipan din sa kanya. Papaano naging mambabarang ang isang dating antingero kung si Omar nga talaga ang bumarang sa dalaga. Nang makahanap naman siya ng pagkakataon, ay umalis na lamang siya sa lugar na yon. Itay, ano na ang nangyari sa mambabarang? Tiyak akong napaslang mo na yon, di ba Itay? Natutuwang tanong dito ni Bitoy. Hindi Bitoy, hindi ako tumuloy na harapin ng mambabarang. Malungkot na wika naman dito ng albularyo. Pero bakit Itay? Ano bang nangyari? Maiging tanong naman dito ng binata. Si Omar ang nakita ko. Hindi nagkakamali ang ritual ko na sa loob ng mahabang panahon ay labis ko itong inaasahan. Hindi na nagsalita si Bitoy. Nagtaka na rin ito sa nangyari. Marahil ibang lalaki ang bumiktima sa kanya noon. Sa mga sandaling yon, ay unang beses nakita ni Bitoy ang ama na nagdadalawang isip tungkol sa kalaban. Kung dati kasi ay buo agad ang pasya nito at hindi ito nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga naging kalaban niya. Sa buong araw na iyon ay walang ginawa si Carding kundi ang manahimik at nag-iisip ng paraan. Hinayaan na lamang ito ni Bitoy dahil alam niya na nasa pagitan ngayon ng ama sa malaking suliranin. Ang suliranin kung lalabanan ba niya ang dating disipulo o hahayaan na lamang. Sa pagsapit ng gabi ay pumasok na ng kwarto si Carding at dito marahang nagdasal. Nagpapalakas ito sa espiritual na aspeto. Nang matapos ay umupo siya sa may higaan at tinitigan ang trabungko. Sa kabilang silid naman ay nag-aalala ng gusto si Bitoy. Kung isang mambabarang si Omar, may posibilidad na baka matalo niya ang albularyo. Itinuring niya na itong anak at baka ito pa ang dahilan upang hindi magawa ni Carding ang dapat niyang gawin. Kinabukasan ay muling nagpaalam at inabisuhan niya si Bitoy na wag aalis ng bahay. Ngunit hindi nakinig si Bitoy. Lihim niyang sinundan ang kanyang ama hanggang sa tumigil ito sa isang puno at humarap sa nag-iisang bahay sa lugar na iyon. Lumakad pa si Carding at tumayo ito sa tapat ng bahay. Nakangiti itong tinawag si Omar. Sa paglabas ni Omar ay nanlaki ang mga mata ni Bitoy dahil ito ang lalaking bumarang sa kanya at pumaslang kay Emong. Naging maiksi lang ang buhok nito at wala nang balbas ang muka. Pero sigurado si Bitoy na siya ang lalaking yon. Kaya pala mukhang pamilyar sa kanya ito. Nakaramdam na ng pangamba ang binata dahil pumasok na ng bahay ang kanyang ama. Inihanda na rin niya
ang kanyang itak kung sakaling may kaguluhang mangyayari sa loob. Hindi siya mag-aatubiling undayan ng taga ang mambabarang na iyon. Samantala, isang kaswal ang pakikiharap ni Carding kay Omar. Ngunit sa isang saradong kwarto ay nakaramdam ng kakaiba ang albularyo. Hindi naman siya nagpahalata dito. Marahil ang silid na iyon ay naroroon ang gamit ng isang mambabarang. Paano niyo po pala ako natunton? Nakangiting tanong dito ni Omar. Alam mo naman, Omar, marami akong kakilala sa mga karatig lugar. Siya nga pala, nasa ng asawa at anak mo? Usisa naman dito ng albularyo. Nandun sa biyenan ko. Kahapon pa yun ng umaga. Hinatid ko sila. Paliwanag naman ito. Isang malaking kasinungalingan ang nalaman ni Carding dahil alam niya na walang kasama si Omar sa bahay kahapon. Nagpatotoo lamang ito na may lihim itong lalaki. Hindi naman maiwasan ni Carding ang makaramdam ng matinding kabiguan gawa nga sa kadahilan ng papaano naging masama itong si Omar. Sa kanyang pagpapaalam ay dito na bumuhos ang kanyang luha. Naglakad siya pabalik ng bahay hanggang sa may narinig siyang nagsasalita. Itay, kumpirmado. Si Omar at ang lalaking bumarang sa akin at ang pumaslang kay Mang Emong ay iisa lang. Nakita ko kanina nung lumabas si Kuya Omar. Naiba lang ang buhok nito at nalinis ang muka pero tinitiyak ko sa inyo na siya ang misteryosong lalaking matagal na nating hinahanap. Marahang pagpapaliwanag dito ni Bitoy. Tanging pag-iling na lamang ang naitugon ni Carding. Mula sa ritual, sa pagsisinungaling ni Omar at sa mga inilahad ni Bitoy ay kumpirmado na rin si Carding na ang katauhan ng kanyang dating disipulo. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyari kay Omar. Sino at ano ang naging dahilan nito? Sa pagdating nila sa bahay, nagpasya na si Carding. Bitoy anak, pakatatandaan mo ito. Kung ano man ang naging dahilan ni Omar sa pagyakap sa kapangyarihang itim, ay hindi ito sapat na dahilan upang tangkain niyang paslangin ang buhay mo at nandamay pa ng iba. Masakit man sa akin na ang taong minsan ay itinuring kong anak ay kampon na ng kadiliman. Nararapat lang sa kanya ang mapigilan at tapusin kung kinakailangan. Matapang na wika naman dito ng albularyo. Pagsapit ng hapon ay muli niyang inabisuhan si Bitoy na manatili sa bahay at wag na siyang sundan. Nilagyan niya ng orasyon si Bitoy upang malaman niya kung ito nga ba ay lihim na namang susunod sa kanya. Huwag matigas ang ulo, Bitoy. Kahit malayo ka pa sa akin ay mararamdaman kita. Itay naman, hindi po ako natatakot kay Omar na yan. Marunong naman po akong lumaban, di ba? Alalahanin mo, Bitoy. Tangan pa rin ni Omar ang mutya ng San Telmo. Ang mutyang iyan na nagmula sa Diablo ay hindi imposibleng aanib din sa kapangyarihang itim na mambabarang. Kaya mas mabuting dito ka na sa bahay. Lumakad na si Carding habang nilalakasan ang kanyang loob. Hindi siya nag-aalala sa taglay ni Omar, kundi ang sandaling makikita niya ang dating anak. Oh, Mang Carding, bumalik kayo. Bakit? Makikipag-inuman na naman ba kayo sa akin? Tamang-tama, may lambanog ako dito. Nakangiting sambit dito ni Omar. Sabihin mo nga sa akin, Omar, papaano ka naging mambabarang? Natigilan naman si Omar at napatitig sa albularyo. Ilang saglit pa ay nag-iba ang guhit ng mukha nito. Ngumisi ito na parang isang demonyo. Matalino ka talaga, tanda. Pero mahuhulaan mo ba
kung bakit ko niyakap ang kadiliman. Subukan mong ipaliwanag sa akin. Baka sakaling mag-iba pa ang isip ko. Ang tagpong iyon ay nasa tapat ng bahay si Carding, habang nasa entradang pinto naman si Omar. Nagkakaganito ako nang dahil sa'yo. Sa gabing labis kitang kinakailangan, saka ka pa nawala. Namatay ang pamilya ko nang dahil sa'yo, tanda. Kung bakit pa kasi binigyan mo pa ng pagkakataon ng bruhang si Laura. Pamilya ko tuloy ang kanyang binalingan. Galit na wika naman dito ni Omar. Ano bang nangyayari sa'yo, Omar? Akala ko ba ay maliwanag sa'yo ang ating gawain bilang may responsibilidad sa mga tao? At alam mo rin kung bakit wala ako sa gabing iyon. Nalinlang ako ni Laura. Buong akala ko ay napaslang ko na siya. At alam mo rin kung gaano katuso ang mambabarang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang palitan ng mga salita, ay dito nalaman ni Carding na noong nasira ang pamilya ni Omar, ay nag-ugat na pala ang galit nito sa kanya. Kaya rin ito umalis upang magpakalakas at higitan pa siya upang parusahan. At nais nitong unahin ang kanyang ampon na si Bitoy. Nais iparamdam ni Omar kay Carding ang mawala ng mahal sa buhay. Ngayon may pamalas sa akin ang kakayahan ng isang matandang albularyo laban sa isang antingerong mambabarang. Tugon dito ni Omar. Huwag mong maliitin ang uugod-ugod na matandang nasa harapan mo, Omar. Baka nakakalimutan mo. Kahit kailan ay hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Sa isip naman ni Carding, mabuti na lamang ay hindi niya nasabi kay Omar ang tungkol sa trabungko ng ahas na tangan niya. Isa itong malaking sorpresa sa katunggali. Marahang bumaba ng bahay si Omar at sa mga sandaling yon ay lalabanan niya na ang matanda bilang isang antingero. Inilabas na nito ang itak, gayon din si Carding. Buo na ang loob ng bawat isa na ang dating magkasangga ay magpapatayan na ngayon. Sa isang iglap ay tila hangin na sumugod si Omar. Ngunit sinalaglang ni Carding ang talim ng itak nito ng kanyang bisig. Bagay naman na labis ipinagtaka ni Omar. Muli pa itong sumugod at nagbuno ang dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Hindi rin nagpapatalo sa bilis at lakas itong si Carding. Mutya ng San Telmo laban sa trabungko ng ahas. Magkapantay lamang ang kanilang kakayahan. Bagay na labis ikinagulat ng gusto ni Omar. Sabihin mo sa akin, tanda, kung anong mutya ang tangan mo ngayon. Bakit hindi mo alamin? Yun ay kung magkakaroon ka pa ng pagkakataon. Matapos nun, sa mga sandaling ito ay naglabas na ng apoy si Omar at ibinato na sa kanyang kalaban. Sa pinagsamang usal at poder ng trabungko ay nagawang salagi ni Carding ang bolang apoy ng San Telmo, dahilan upang nanggalaiti ng gusto itong si Omar. Hayop ka, tanda. Malaki na rin pala ang pinagbago mo. Ang mahirap sa'yo, Omar. Hindi mo muna pinag-aaralan ng kalaban mo bago mo atakihin. Nasaan na ba ang mga itinuro ko sa'yo? Bakit hindi mo ito gamitin laban sa akin ngayon? Maya-maya pa, dahang-dahang naglakad pa atras si Omar at dumukot ng insekto sa kanyang bulsa. Nagpakawala ito ng bubuyog at biglang lumaki. Nakahalin tulad na sa isang malaking ibon. Kumupas ang kamay ni Carding at nagbitiw ng usala. Ang mabagsik na bubuyog ay nag-iba ng direksyon. Ibinangga naman ito ang kanyang sarili sa isang puno. Bagay na ikinagulat na naman ni Omar. Sa tingin ko, mas pinagtuunan mo ng pansin ang pagiging mambabarang at kinalimutan ng iba pang mutya at kakayahan nito. Sa mga oras na yon,
ay hindi na alam ni Omar kung anong pag-atake pa ang gagawin niya laban sa albularyo. Tanging panlilisik na lamang ng mga mata at pagkiskisan ng mga ngipin dahil sa galit. Wala nang ibang paraan si Omar kundi gamitin ang pinakauli at pinakamalakas niyang taglay, ang baluti ng apoy ang kanyang sarili. Sa paraang ito ay posible na mabasag niya kung anumang tangan meron itong si Carding. At habang ginagawa ito ni Omar, ay naramdaman ni Carding ang presensya ni Bitoy. Napakatigas talaga ng ulo mo, Bitoy. Sambit naman ito sa kanyang sarili. Pinagdasal na lamang niya na wag sanang magpakita si Bitoy kay Omar. Samantala, unti-unti nang nagliyab si Omar at nag-iipon na ito ng lakas. Ngumisi na itong naglakad patungo naman kay Carding. Sa bawat pag-apak nito sa lupa ay nagiiwan ito ng baga at lahat ng madaanan ay nasusunog talaga. Nag-usal na rin si Carding na pantawag sa mga makamandag na ahas sa buong paligid at nanatiling nakaabang lamang ang mga ito sa hudyat ng albularyo. Isang pagkakataon lang ang kailangan ni Carding dahil alam niya na kayang tupukin ng apoy ng San Telmo ang mga ahas. Sumugod na si Omar at napapaatras na itong si Carding dahil sa tindi ng init. Ngunit nakakayanan pa naman itong salagin ng kanyang mutya. Nagtatalsikan na rin ang mga apoy sa bawat hagupit ni Omar. Humahalakhak pa ito habang inaatake ang matanda. Mula naman sa likuran ni Omar ay patakbong sumugod itong si Bitoy. Dala nito ang banal na tubig at buong tapang niya itong isinaboy kay Omar. Dahil sa ginawa nito ay bahagyang humupa ang apoy sa katawan ni Omar. Dahilan upang bigyang hudyat ni Carding ang pag-atake ng mga ahas dito. Hindi bababa sa 10 makamandag na ahas ang sabay-sabay na tumuklaw sa antingero. At mabilis namang inundayan ng taga ni Carding ang dibdib nito at napigtas ang kwintas nito kung saan naroroon ang mutya ng San Telmo. Napasigaw ng malakas si Omar at tuluyan nitong bumagsak. Namula ang mukha nito at kitang-kita ang kahirapan sa paghinga. May tangan man, pero isang tao pa rin si Omar, dahilan upang hindi ito nakaligtas sa kamandag ng mga ahas. Sa kalagayan ni Omar ay nakaramdam ng pagkaawa si Carding. Madali niya itong nilapitan at kinandong. Omar, patawarin mo ako. Pero nilukob ka na ng kasamaan. Ngunit hindi ako galit sa iyo, anak. Sadyang ang mga kasalanan mo lamang ang aking kinasusuklaman. Natalo mo ako. Kahit kailan, hindi pala talaga kita kayang lagpasan. Hindi, Omar. Malakas ka ngunit ang paghihiganti ang nagpatalo sa iyo. Tumirik na ang mga mata ni Omar, senyales na nilukob na ng kamandag ang kanyang sistema. Nanginginig na ito hanggang sa nangisay. Nanigas ang kalamnan at bahagyang lumobo ang muka. Isang matinding paghinga ang naibuga ni Omar, tanda ng pagkaputol ng buhay nito. Napaiyak na lamang at tanging pagsara na lamang sa pagkadilat na mata ang nagawa ni Carding. Sa kabila ng lahat ay nasa puso pa rin ni Carding si Omar. Binigyan nila ito ni Bitoy ng maayos na himlayan sa mismong araw na iyon. Inilibing nila ito ilang metro mula sa bahay. Kasabay ng takip silim ay ang pagliyab ng bahay ni Omar. Sinunog nila ito upang sirain ang anumang kadiliman na bumabalot sa bahay na iyon. Nagwagiman si Carding, ngunit isa itong malungkot na bahagi ng kanyang buhay. Kung hindi lang sana nagtanim ng galit si Omar at pinairal ang kaisipan ng isang tunay na antingero, ay hindi sana ito masasadlak
sa kapariwaraan. Subalit isang palaisipan kay Carding kung kanino natuto ng pambabarang ang dating disipulo. Marahil ito na rin kasi ang nag-udyok na maghiganti mismo sa kanya ang taong itinuring niyang anak. "Wag na po kayong malungkot, Tay. Ipinapangako ko po na hindi ako magiging katulad ni Kuya Omar habang buhay akong nasa panig ninyo." Nakangiting wika dito ni Bitoy. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang sumunod? Napakatigas talaga ng ulo mo. "Pasensya na po kayo Tay. Hindi ko kasi matiis na pabayaan kayo. Alam ko na delikado ang aking ginawa pero tanging kaligtasan nyo lang po ang nasa isip ko nun. At kahit ikamatay ko pa, ay gagawin ko para sa inyo." Aaminin ko, anak. Paminsan-minsan talaga ay may pakinabang ang katigasan ng ulo mo. Sumapit naman ang ika-40 araw mula sa pagkamatay ni Omar ay dumalaw sa puntod si Carding. Nag-alay ito ng bulaklak at inumin. Nagdasal rin siya para sa kaligtasan ng kaluluwa nito. Ngunit hindi pa rin naibsan ang sakit at kalungkutan ng albularyo. Hindi niya naman lubos maisip na mangyayari sa kanila ito ni Omar. Bago siya umalis, ay kinuha niya ang mutya ng San Telmo sa bulsa upang ibaon mismo sa puntod ni Omar. At habang ibinabaon niya, ay tila may naramdamang kakaiba si Carding. Tumayo siya at labis na tinitigan ang lupa. Nako, Diyos ko po. Hindi maaari. Wika ni Carding sa kanyang sarili na may matinding pangamba. Sa mga sandaling yon ay hinukay ang puntod at laking gulat na lamang niya dahil walang nakalibing. Kumabog ang dibdib nito at inilibot ang tingin sa paligid. Damang-dama niya ang negatibong enerhiya sa kapaligiran. Umihip naman ang hangin at nahawi ang mga halaman. Isang nakakakilabot na sandali ang naramdaman ni Carding. Nagmadali siyang kunin muli ang mutya ng San Telmo at mabilis na umalis sa lugar. Sa paglipas ng mga araw ay mas sinanay pa niya si Bitoy sa pagkikipaglaban at itinuro niya dito ang lahat ng karunungan niya sa lihim na kaalaman. Ipinagkaloob din niya rito ang mutya ng San Telmo at ang trabungko ng ahas. "Teka lang po, Itay. Itong trabungko lang naman ang nais ko pero pati itong San Telmo ibibigay mo na sa akin?" Pagtataka dito ni Bitoy. Bitoy, anak. Nalalapit na ang paglipas ng aking panahon. Kaya nararapat lamang na ipasa ko na sa'yo ang lahat ng aking kaalaman. At inihahanda na rin kita sa isang kalaban na nariyan lamang sa paligid. Ang pagbabalik ng isang yumao na may dalang purong kasamaan mula sa dyablo. Palagi mong tatandaan, Bitoy. Huwag na huwag kang bumitiw sa pananalig at kahit kailan, hindi maghagapi ng kadiliman ng kabutihan. Dumaan pa ang panahon at lumipas ang pananakop ng dayuhan. Naging malakas na antingero si Bitoy, ngunit sumapit din ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay, ang paglisan ng kanyang itinuturing na pangalawang ama. Subalit mas pinaigting pa niya ang pagkakaroon ng tangan, ang mutya ng San Telmo at ang trabungko ng ahas. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang magandang maidudulot ang paghihigante, lalo na sa tao na wala namang kasalanan. Ang alagad ng kanan ay nasadlak sa kadiliman. Nagpapaalala din sa atin na ang pagmamahal ng isang ama sa anak ay walang katapusan. Bilang ama, nais nitong supilin ang kamalian ng kanyang anak. Pero sa kabila nito ay mananatili sa puso ang pagmamahal habang buhay. Isang palaisipan din sa atin kung sino ang nasa likod ni Omar
Natiyak, nagtataglay ito ng matinding kasamaan. Maaring nakikita na ni Carding ang hinaharap at bago pa ito mangyari ay bumuo na siya ng isang mandirigma sa katauhan ng kanyang ampon na si Bitoy. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway meron kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.